nandito ulit si Ate Irene para ipagpatuloy ang pag-aaral natin tungkol sa mga parables ni Jesus. And tayo ngayon ay nasa week 2 na at ibig sabihin nun mayroong week 1, tama? At ang pinag-aralan natin noong nakarang linggo ay tama, the parable of the wise and the foolish builders na itinuro sa atin ni Kuya Jeff. At ngayong linggo o ngayong araw, ang pag-aaralan naman natin ay the parable of the mustard seed. Pero bago tayo magsimula doon, alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng parable? Sinong nanood ng week 1? Diba? Sabi ni Kuya Jeff, ano nga ulit yon? At yung tanong na yon ay sasagutin natin ngayon. Ang parable sa Tagalog ay parabola o talinhaga ay mga maikling kwento na ginagampanan ng mga tao at nagbibigay ng mga malalalim na kahulugan at mga ginuntuang aral. Iba ito sa fable o pabula sa Tagalog na kung saan ang mga kwento ay katang-isip lamang. Yes, parehas sila nagbibigay ng mga magaganda at ginuntuang aral, ngunit ang mga character o yung mga gumaganap dito ay kadalasang mga hayop, mga halaman o mga bagay na walang buhay. So iba ang fable sa parable, ang pabula sa parabola. Okay ba? Clear ba tayo doon? Ano nga ang ating lesson ngayon? Tama! The parable of the mustard seed. And speaking of mustard seed, sino dito ang nakakita na ng mustard seed? Taas nga ang kamay? Or you may idea, ano ba yung mustard seed? Sa lahat ng mga hindi pa nakakakita ng mustard seed katulad ko, meron ako dala ditong medyo hawig ng mustard seed. Itong munggo seed. Ayan, kita nyo ba? Ayan, di ba napakaliit? Di ba? At alam nyo ba, maliit na itong munggo seed, pero ang mustard seed ay higit na mas maliit pa dito. Ang isang buto, yan, isang buto to ng munggo ay higit na malaki sa mustard seed. Ang katubas ng isang buto ay 4 hanggang 6 na mustard seed. Imagine nyo, napakaliit, di ba? Kung iisipin natin, kung mas maliit pa dito ang mustard seed, parang wala namang magagawa. Parang wala namang kwenta. Baka nga hindi pa natin pansinin. Parang sa atin, marami sa atin na nag-iisip na yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin ay wala namang halaga. Tulad ng pag-attend natin ng kids church. Or yung pagsaway natin sa mga katabi natin kapag makulit. Or yung pagtulong natin kay teacher ng pagbibigay, pamamahagi ng mga snacks. Or yung pagtulong natin sa pag-ayos ng libro, ng mga coloring materials, ng mga upuang ginamit. Or sa bahay, yung simpleng pagwawalis, yung simpleng pag-aayos ng ating mga higaan, or yung simpleng pag-aayos ng ating mga pinagkainan. Akala natin wala nangyayari. Akala natin, simple lang naman yun eh. At dahil hindi napapansin ng iba, akala natin wala nang halaga. Tandaan natin na walang bagay na malaki ngayon ang hindi nagsimula sa maliit. Walang malaki kung walang maliit. Halimbawa, gusto mo mag-ipon ng 20 pesos, 100 pesos. Hindi ka makakaipon nun kung wala kang piso. Dahil ang 100 pesos ay pinagsama-samang piso. Tama? Hindi ka makakaroon ng 1,000,000 kung wala kang 100 pesos. Wala kang tagli 5 piso, wala kang 10 piso. Ito ay pinagsama-samang maliliit na bagay na ang resulta ay malaking bagay. Tandaan natin na ang importansya ng mga bagay ay hindi nakabase sa kung ano ang size nito, kung ito ba ay maliit o ito ba ay malaki. Na kapag maliit ito ay wala nang halaga, na kapag ito ay malaki ay ito yung mahalaga. Sabihin man ng iba na maliit lang kayo or bata pa kayo, wala pa kayong magagawa, tandaan nyo to, may magagawa kayo. Hindi dahil bata lang kayo, kundi dahil bata pa kayo. Dahil bata kayo, may magagawa kayo. Balikan natin ang kwento ng mustard seed. So, merong tao na nagtanim ng mustard seed. Pero teka lang, ano-ano nga ang mga kailangang gamit para sa pagtatanim? Meron tayo nitong mga bagay na ito. And, of course, para protection
proteksyonan ang ating mga kamay, meron tayong gloves. Isang araw, mayroong mama na nagtanim ng mustard sa kanyang bakuran. So isipin ninyo, napakaliit nun, 'di ba? Pero tinanim niya yon, and araw-araw dinidilagan niya, nilalagyan niya ng fertilizer, and talagang in-ensure niya na yung lugar kung saan niya maitatanim yung mustard seed ay masisinagan ng sapat na araw. Kaya naman, over time, lumaki, hanggang sa naging malaking puno. Siya ang pinakamalaking puno na tumubo sa kanyang bakuran. Isipin nyo yun. Yung maliit na butong yun, kapag ito pala itinanim, ay magiging malaking puno. Hindi lang siya nagbibigay ng mga benepisyo sa kanyang prutas, bukod doon, nagbibigay pa siya ng lilong. Yung mama ay kapag pagod, pwede siyang magpahinga sa ilalim noon. At ang napakaganda doon, ang mga ibon, kapag panahon na gusto nila magpahinga, ay pwede silang pumunta doon sa mga branches or sa mga sanga, magpahinga doon or maggawa ng kanilang sariling tahanan. Amazing, di ba? Kaya kung naiisip natin na bata lang ako, wala akong magagawa, alisin na natin yon at alalahanin natin yung mustard seed. Napakaliit na buto, pero ang nakikita ng tao yun, pasimula pa lang yun. Dahil ang nakita niya, hindi yung maliit na buto, kundi yung malaking puno na tutubo kapag tinanim niya yun. Kaya kayo mga bata, huwag nating itigil yung mga maliliit na bagay natin ginagawa. Tulad ng pagsunod sa mga teachers, pagsunod sa parents, yung kapag sinabing, stop na ang games, ay mag-stop na. At yung simpleng pag-hug sa ating mga mommy at daddy. Alam nyo ba, yung simpleng pag-hug natin sa kanila nakakapagbigay ng encouragement, nakakapagbigay ng energy at ng lakas sa kanila. Hindi nyo alam yun, diba? Maliit na bagay pero malaki ang nagagawa. At katulad ng mustard seed na itinanim ng taong iyon. Alam nyo ba, maliit lang siya pero nakita natin kung gaano kalaki yung kinalabasan niya nung siya ay tumubo na. Yung mga maliliit na ginagawa natin, don't worry kung maliit lang yan. Si Lord ang bahala magpalakinan. Si Lord ang bahalang magpatubunan katulad ng ginawa niya sa mustard seed. At alam mo ba ang mas exciting? Kung paano ka makakatulong sa church at sa kingdom ng Lord para mas mag-expand yon sa maliit na bagay lang. Paano? Yung simple pag-share natin sa ating mga kaibigan kung sino si Jesus. At si Jesus, meron siyang ibinigay na gift. At si Jesus, meron siyang ibinigay sa inyo. Personally, ano ba yung binigay niya? Binigay niya ba tayo ng joy, ng love, ng peace, ng hope, and maraming blessings? I-share natin sa ating mga kaibigan. Maliit na bagay lang yun siguro sa isip ninyo na konting share lang naman eh. Sinabi ko lang, alam mo ba, love na love ka ni Jesus. Huwag nating sabihin na maliit na bagay lang yun. Dahil nakikita ni Jesus lahat ng ginagawa natin. At ino-honor niya yun. And para po sa mga parents, huwag po nating isipin na yung mga bata ay puro laro lang. Na puro likot-likot lang, na yung mga bata ay walang magagawa. Alam niyo po, ang mga batang yan ay secret weapon ng Lord. In the last days, gagamitin po ang mga batang yan. Kaya, in-nurture po natin sila, alagaan po natin sila, and i-feed po natin sila ng Word of God. So that they'll grow as God's warriors, na ready lumaban, ready sumabak sa battlefield. Hindi sila yung mga tao na duwag na magre-retreat kapag nandyan yung mga kalaban. Sila yung mga matatapang na warriors ng Lord. Kaya naman, everyone, kung naiisip nyo nang itigil yung mga ginagawa nyo ngayon, remember the mustard seed. Kung naiisip nyo mag-give up na kasi wala naman nangyayari, remember the mustard seed. At kung naiisip nyo na itong mga batang ito or ikaw bilang bata ay wala kang magagawa, remember the mustard seed. Okay ba yon? Okay, so proceed tayo sa ating memory verse. Open natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 16 verse 10a or Lucas chapter 16 verse 10a. Sabi dito,
whoever can be trusted with very little can be trusted with much. Ulitin natin ha. Whoever can be trusted with very little can be trusted with much. Kung sino daw ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Kaya naman, yung maliliit na bagay na ginagawa natin, tayo ay pinagkatiwalaan ni Lord ng Word of God, ng good news, ng gospel. Ito ay talagang dapat seryosohin natin, i-share natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapamilya. I-share natin ang Word of God dahil ito ay pinagkatiwala ni Lord. At kapag nakita ni Lord na tayo ay faithful, ginagawa natin ito ng merong pagmamahal at pag-ibig para sa Kanya. Nakikita niya yon at sigurado tayo ay gagantipalaan ni Lord ng mas malaking bagay. Bago natin tapusin ang ating video ngayon, review questions lang tayo. Okay ba yon? Okay, so number 1, ano ang binhi o buto na tinutukoy ni Jesus sa kwento bilang pinakamaliit na buto na itinanim sa hardin? Letter A, mango seed. Letter B, mongo seed. Or letter C, mustard seed. You have 5 seconds to answer. At ang tamang sagot ay mas malakas! Tama! Letter C! Mustard seed! At ang pangalawang katanungan ay, ano ang kamanghamanghang bagay tungkol sa maliit na mustard seed? Letter A, kapag ito ay tinanim, ito ay hindi tutubo. Letter B, kapag ito ay itinanim, ito ay tutubo bilang pinakamalaking puno sa hardin. Letter C, kapag ito ay tinanim, ito ay mamumulaklak. Ano kaya ang sagot? Okay, ready na bang sagot? And ang tamang sagot ay letter mas malakas, letter B. Tama! Kapag ito ay itinanim, ito ay tutubo bilang pinakamalaking puno sa hardin. At para sa huling katanungan, bakit mahalagang tumulong sa ating kapwa at sa simbahan kahit na ang ating magagawa lamang ay maliliit na bagay? Letter A, dahil ang mga maliliit na bagay ay pasimula lamang ng mga malalaking bagay. Letter B, dahil ang mga maliliit na bagay ay mananatiling maliit na bagay. Alam niyo ba ang sagot? Sige nga, anong sagot? Letter? Isa pa, letter? A, tama! Dahil ang mga maliit na bagay ay pasimula lamang ng mas malalaking mga bagay. Katulad ng mustard seed, napakaliit pero kapag inalagaan mo, kapag pinagpatuloy mo, ito ay lalaki bilang pinakamalaking puno sa inyong hardin. Sino sa inyo ang naka-perfect 3 na score? Sige nga, taas ng kamay ng perfect. Wow, ang dami. Sino ang naka-2? Oh, sino ang naka-1? Sino ang naka-0? May naka-0 ba? Naku, mukhang wala eh. Mukhang tingin ko talaga lahat sila naka-perfect 3, tama? Okay, palampakan natin ang ating mga sarili dahil tayo ay nakinig kay Teacher Irene. Okay, so I hope na marami tayong natutunan at nakinig talaga tayo sa lesson ngayon. And every time na tayo ay nakakaisip o nakakaramdam ng panghihina or parang nadi-discourage tayo na wala nakakakita ng ating mga ginagawa, especially yung mga maliliit na bagay, tandaan natin na si Lord, lagi niya nakikita lahat ng ginagawa natin. Kaya, ipagpatuloy natin iyon. And parents, let us all value our children dahil meron silang magagawa at malaki ang kanilang magagawa. Lagi natin tatandaan ang mustard seed. Okay po ba yon? And
natatandaan din ninyo na meron pa tayo mga susunod na mga linggo. Alam nyo ba na meron ding magandang parable na inihanda sa inyo sina teacher? So, abangan nyo yon and stay tuned sa ating channel, sa Jesus de Emmanuel. Tayo ay mag-subscribe and i-click po natin yung bell na button para ma-update po tayo kapag may mga bagong videos. Okay po ba yon? So, like, subscribe, and i-share po natin itong video para po marami po makapanood at marami rin po ang makaalam na yung mga maliit pa lang bagay ay merong malaking magagawa. So, yun lang po. Stay tuned po and God bless us all. Bye! Ano ang pinakamahalagang aral na iyong natutunan mula sa parable of the mustard seed? Share nyo naman!